dito kayo yumaman. O ngayon, inaapi ng kalahi ninyo. Inadapt namin kayo bilang itinuring namin kayo ng mga Filipino-Chinese bilang aming mga kapatid. Kaya ang tawag sa inyo, Chinoy, Filipino-Chinese na. So, obligasyon ninyo na kumampi sa amin, sa mga Filipino, kasi dito kayo yumaman. May hamon mga kababayan si Senate President Mig Zubiri sa mga Chinoy, mga Chinese businessmen dito sa ating bansa. Ang tanong mga kababayan ni Mig Zubiri, kanino kayo kampi? Tama, panahon na maglabas kayo ng statement mga Chinese businessmen na nandito sa Pilipinas kasi dito kayo naging mga multi-billionaires. Dito kayo nagyaman dahil sa pagpatronize ng mga Filipino sa inyong mga paninda, sa inyong mga negosyo. Ngayon, ang tanong ni Mig Zubiri, kanino kayo kampi? But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo po mga kababayan na updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Ayos, like and share na rin po ninyo. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of Ophir. Ayos? Ito yung balita mga kababayan, published by Politico News. Kanino kayo kampi? Para magkaalaman na po, iba ka dito kayo nagkikinabang sa amin sa Pilipinas, kampi kayo sa China. Hindi bumalik na lang kayo sa China. Di ba? Iba ka tinutulungan pa ninyo si Xi Jinping. Hindi maari ang ganon. Baka niya Mr. Maravillas, mga nagpapanggap lang sila niyang negosyante rito. Yun pala mga mga spies niya ni Xi Jinping. Malamang yung iba mga kababayan, talagang mga spies. Sabi ni Migs, sabi dito, Mig Zubiri dares Chinoy businessmen to condemn water cannon incident. Ikondi na daw ninyo, yun ang hamon ni Migs. Senate President Juan Miguel Zubiri stood by his call for the Philippines to boycott Chinese products in investments as he challenged Filipino-Chinese businessmen to condemn Beijing's incursions in the West Philippine Sea. Nag-react kasi mga kababayan yung Filipino-Chinese dito sa panawagan ni Mig Zubiri na boycott. Maapektuhan niya yung negosyo sa Pilipinas. Ang maapektuhan po, yung negosyo ninyo. Yung economy niya ng Pilipinas, maapektuhan. Tinatakot ninyo naman kami na hindi na kami mabubuhay kung wala kayo. Remember na dito kayo yumaman sa amin. Di ba hindi man kayo mayaman nung nandun pa kayo sa China? Dito na kayo nagyaman sa Pilipinas. Most of you, dito na nagyaman sa Pilipinas. Kaya dapat kayo kampi sa amin. Di ba? Hindi doon sa Chinese government. Di ba gusto ninyo democracy? Kaya nga kayo umalis sa China kasi yung Pilipinas democracy. Yung China communist. Kaya nga yung Taiwan, yung mga Taiwanese, di ba galing siya sa mainland? Tumakas, papuntang Taiwan, nag-establish ng sariling gobyerno. Kasi ayaw nila sa communist. Ganon din kayo noon. Umalis kayo doon, mahirap yung bansa ninyo, pumunta kayo dito sa Pilipinas to look for opportunity. Dito kayo yumaman. O ngayon, inaapi ng kalahi ninyo
inadapt namin kayo bilang itinuring namin kayo ng mga Filipino-Chinese bilang aming mga kapatid. Kaya ang tawag sa inyo, Chinoy, Filipino-Chinese na. So, obligasyon ninyo na kumampi sa amin, sa mga Filipino, kasi dito kayo yumaman. Nag-establish pa nga kayo ng mga Chinatown dito sa amin. Wala kaming objection. Kaya nga, yung challenge na ngayon, what if tayo na mga Filipino, mga kababayan, mag-establish din tayo ng Filipino town, province sa China. Sigurado, itong mga minions ni Xi Jinping magwawala. So, one-sided lang, mga kababayan, yung pakinabang lang nila. Pati mga cemeteries dito, Chinese. Bawat bayan may Chinese cemetery. You see? And we value the friendship ng mga Chinese dito. Ako, ang dami kong kaibigang mga Chinese po. O ngayon, tahimik kayo. Ang challenge ngayon sa inyo ni Mig Zubiri, tama ito, i-condemn ninyo yung pang-api ng Chinese government, yung panghaharas dito sa West Philippine Sea. Di ba? Pag hindi, umalis na kayo rito, balik kayo sa inyong bansa. Tama? So sabi rito, Zubiri on Friday criticized the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated and accused it of being silent in the face of the Chinese Coast Guard's harassment of the Philippine fisherfolk and vessels in the West Philippine Sea. Mabuhay si Mig Zubiri. Tama itong ginawa po ninyo na hamon. A CCG vessel recently aimed a water cannon at a Philippine Coast Guard vessel which escorted boats on a resupply mission in Ayungin Shoal. If the chamber is worried about the economic impact a boycott would bring, then they should help convince their benefactors and Chinese state-owned contacts to get out of Philippine territory in the West Philippine Sea. Tumulong kayo. Pagsabihan ninyo, mag-protest kayo sa Chinese Embassy, mga Chinoy. O tingnan natin kung anong gagawin ninyo. Magbarikada kayo sa Chinese Embassy. Sabihin ninyo sa gobyerno ng China, sa kalahi ninyo, enough is enough yung kanilang ginagawang pang-aapi sa amin dito sa Pilipinas. Yung mga customers ninyo, kaming mga Filipino, kaya kayo mga multi-billionaires. Di ba ganon? Kasi kayo mahilig kayo magnegosyo, kami mahilig lang kami mag-empleyo. Maging worker ninyo. Di ba? Karamihan sa mga workers ninyo, mga Pinoy, sinisuldoan ninyo ng minsan nga barat. What? Di ba? Yung sweldo ninyo sa mga Filipino workers, barat. Kayo lang nagsipagyaman dito. Pagkatapos, sasabihin ninyong ganito. Bakit hindi ninyo pagsabihan yung si Xi Jinping? Natigilan niya ang pang-api sa amin dito sa Pilipinas. Magbarikada kayo dyan sa, sa Chinese Embassy. Hindi basta kayo nagre-react kasi apektado yung buhay ninyo. Yung buhay namin, paano naman yung aming buhay na mga Filipino na dito kayo nagkinabang? So sabi ni Migs, mga kababayan, may we hear a condemnation from them, please, on the water cannoning of our troops and personnel that happened last week. Based on available data, Zubiri said the Philippines has a trade imbalance of $33.8 billion in favor, billion dollars, US dollars pa ito, in favor of China. Kita ninyo? Mas grabe yung pakinabang ninyo. May trade imbalance po. Mas marami kami
na na itulong sa inyo, sa pagyaman ninyo, kaysa na itulong ninyo sa amin? Yung negosyo ninyo dito sa amin, mas marami kaysa sa negosyo namin sa inyo. Yung mga exports namin sa inyo, may trade imbalance eh. So sabi ni Mig Zubiri, according to Migs, the value of Philippine exports anya to China amounts to 15.1 billion US dollars or 830.5 billion pesos, comprising 16% of the country's total exports. The value of imports, meanwhile, is 48.9 billion or 2.7 trillion or 33.8% of the total imports. Nakita ninyo ang trade imbalance? So mas marami kaming binibili sa inyo kaysa yung mga Chinese bumibili sa Pilipinas. Konti lang ang binibili ninyo. Comes the trade imbalance. So mas may pakinabang kayo sa amin kaysa yung pakinabang namin sa inyo. Kita ninyo? Kaya wag kami mga Chinese. Pagkatapos yung territory namin, dikit na dikit sa aming bansa, napakalayo na ninyo. Tingnan ninyo sa mapa kung nasaan yung Ayungin Shoal. Ilang miles lang from Palawan. Yung Ayungin Shoals, ilang milya galing sa mainland China. Makikita po ninyo, tingnan lang ninyo yung map. Pati yung community ninyo, yung Chinatown, nakarating na sa Binondo. Wala man kaming Filipino town sa Beijing. Grabe kayo na mga Chinese. Masyado na ninyo kaming inaapi. Kailangan na namin tumayo para sa tama. Hindi man po kami nangaangkin ng hindi sa amin. Yung sa amin lang naman. Yung aming pinaninindigan. Naintindihan ninyo mga Chinese? So sabi rito, an official of the Filipino-Chinese recently warned that Zubiri's proposed boycott of Chinese products in investment would have dire economic implications. In an interview, sabi po ng kanilang presidente, si Cecilio Pedro cautioned against boycotting China, the country's biggest trading partner. China is our biggest partner. Isa sa pinakamalaki. Sayang ang opportunity. Maganda, magagawa ng China para sa atin. Malaki ang market nila. Marami tayong produkto na pwedeng ma-export sa China, sabi ni Pedro. Sinupalpal ngayon ni Mig Zubiri. Ano ang sinasabi ninyo? Napakalaki ng trade imbalance. Mas malaki yung imports ninyo sa amin kaysa sa binibili ninyong produkto, yung export namin sa China. At pwede naman kami na humanap ng ibang market. Punta kami sa Amerika, punta kami sa Europe, punta kami sa Australia, punta kami sa Japan, sa South Korea. Kasi ito, hindi kami po inaapi. Kayo na lang yung tao sa mundo na pwedeng bumili ng mga Filipino products. Huwag kami. Binablockmail ninyo kami. Dito kayo yumaman sa amin, mga Filipino-Chinese. Umayos nga kayo. Ayun man lang po, mga kababayan. Baga lang gusto ninyo itong itry. Firmax Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po ito gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.